You are the love of my life, the one who makes me feel alive. You are the light in my eyes, the one who brightens up my skies. You are the reason I smile, the one who makes it all worthwhile. You are the song in my heart, the one who plays the perfect part. You are the dream of my soul, the one who makes me feel whole. You are the star in my night, the one who guides me with your light. Buti na nasa abroad yung anak, yun ang nagpipinance. So ngayon po, welcome po sa ating pagsamba. Wala si Timothy. Ako na po ang magbabasa. Si Jai ay sa Jan. Hindi po kayo nakatayo. Nakaupo. Huwag na po kayo tumayo kasi baka tumama yung ulo niyo sa... Okay. Now, dahil walang maipapalit, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, awitin natin, ika'y laging tapat, kung magmahal Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa atin ay nagmamahal. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Talagang direkta na sa mga donor sponsor lahat yung nangyayari. So yun po yung aking pasalamat at pasalamat yung trapal na yan ay binili ko ng
480 na hindi ko akalain kakabit po namin sa harapan namin at kakabit dito pero ginamit sa ministry. So by faith, dinodonate po namin yun ng parang kayo nila, dinodonate na po namin yun. Thank you, Lord! Kahit na po umulan ng malakas ay ayusin na lang para hindi napapasa. Ano? So dinodonate, yun pala ang purpose. Ano? Kaya hindi na may kabit. Ilang beses nag-attempt kami magkabit sa bahay at dito sa tindahan ay talagang hindi maikabit. Meron po palang purpose, darating ang mga taga-Pasay City Alliance, ang Abinido family, ang Budo family, at ang Tolentino family. Ang Budo po ay, ang Abinido ay si Korea at si Mama. So balik po ako kung sino po nais magpasalamat. Sige, dyan na lang po na yun. Okay lang po ba? Mahaba po ito. Ito, kuya, pamunta kay nanay. Para marinig din ng lahat yung kabutihan ng Panginoon. Ako po si Mrs. Sima Benedictura. Lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Mula nang ako nabutisimuhan dito, ako po hindi nakatigil ng paggamot sa doktor. Hanggang sa ngayon, kahit na may nararamdaman ako, pero pinabaliwala ko na po. Ang doktor ko po ay ang Panginoon. Yan lang po at walang iba. Ilang taon na po akong nabutisimuhan dito sa Abadin. Pero hindi pa ho ako nagpapadoktor at wala rin ho akong iniinom na kahit sa anong gamot. Yes, God. Pinaano ko na lang yung malakas akong kumain, hindi ako nawawala ng gana, at nagkatrabaho pa rin ho ako, naglalaba-laba pa rin ako sa amin. Yun lang po at wala ng iba. Salamat sa Panginoon na aking doktor. Ano ba po? Yung matapang. Gabi daw. Do not pass the ball. Let the ball. Sino po ba? Yung matapang. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at nagpupuri dahil ako'y nakarating dito sa San Pedro sa simbahan ng anak ko. Kaya Simbahan ni Lord. Simbahan ni Lord. Lord. Kaya, thank you dahil bagamat mahina na ang tuhod ko pero binigyan ako ng lakas ng Panginoon na makarating dito sa kanilang lugar. Kaya pinupuri ko ang Panginoon at pinasasalamatan dahil nakikita ko ang aking mga anak na patuloy talagang ginagamit ng Panginoon. Kaya ako, ginagamit ako ng Panginoon sa kalakasan na pinanghawakan ko talaga ang iyang mga pangako dahil siya lang po ang aming katulong, siya po ang aming sandigan sa lahat ng bagay. Kaya salamat sa Panginoon dahil kahit umuulan nakarating kami dito sa San Pedro, lalo na sa aking mga anak na sila Jingjing at si Maricel na sila'y nagsama dito sa akin upang madalaw ang ilang ate at ang aking mga apo. Kaya salamat sa Panginoon na maayos ang aming biyahe. Thank you, Lord. Salamat in Jesus' name. Amen. Kompletong pa yun na. Tinatanong kung magkano daw po yung inyong masahe balikan. Just kidding. Kasi sagot po ni Kuya Jaja. Actually po yung aming mga anak ngayon ay nakakatuwa dahil may ginagawa ang Diyos sa kanila. Nagiging kurekot lang. Konti. Joke lang. Yung parang pagtitipid. Ayaw nilang gumasta. Bahagi po yun ng training sa kanila. So, meron pa po? Ha? Wala na? Kasi na tayo, alas 11 na. Baka magutom kayo, hindi pa pwedeng yung pagkain dun eh. Okay, Jaira, ano pa, yung nakabit. Jaira, ikaw magbasa. Okay ko po ang aking nag-iisang anak na babae sa John 3:1-21. Ako na po magbuklat kasi baka ibang mabasa eh. Sa John. John 3. John 3:1-21. John 3. John chapter
chapter 3 verse 1 to 21. May isang pariseo at pinuno na mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang suma sa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may ipanganganak na muli ang isang tao kung may tanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipanganak sa laman ay laman at ang ipanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro, pa naman kaya sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksiyan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko ay tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon pa lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang hindi sa liwanag, sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at ang hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagawa pagsunod sa Diyos. May the Lord bless us upon us. Thank you, anak. English yun, ah. Okay. Let's go ahead. Let's pray. Father, once again, we dedicate to you our Yes, time to okay. study thy word. Lord, speak to us in a very special way because without you, we can do nothing. Yes. Lord, alam po namin na matagal na kaming mga Kristiyano, matagal na kaming mananampalataya, matagal na kaming umaasa sa iyo, Panginoon. But sometimes we need to go back to the fundamental truth of how to go to heaven by being born again. Father, once again, we commit to you, your people, at ang bawat isa sa amin to open our heart and listen thy word, Father God. Use your servant as I deliver thy message. Speak to them, Lord, kung ano yung needs nila, Father God, sa araw na ito. Salamat po. Thank you sa bawat isa sa amin. In this we pray. Amen. Okay, tayo po ay nandiyan po yung outline sa atin. Mabilis lang po ito at ito po ay nasa YouTube channel natin. Pero that I has been preparing a message po, minsan sa oras ng ng paghahanda mo, babaguhin talaga ni Lord yung message. We are not expecting the Abinido, ang Tolentino, ang Budo na makarating dito. Expecting someone na inimbitahan ko na umattend po rito para sabi ko, if you have time, visit our sagot nila, hindi daw sila prepared. Pero one thing na doon po inihanda yung sermon, pero hindi naman po kalubihan. Mananampalataya, ito po ay transferable message. Pwede ituro sa Bible study, pwedeng ituro po. At actually po, kung tanong nyo, kailan po ito napag-aralan?
How many years ko po itong pinag-aralan? Nasa Bible school pa po ako sa Davao Alliance Bible College. This is my first sermon in Davao Alliance Bible College in Davao City. Nung aking pag-aralan po ito, yung salitang ano. Kasi meron nagturo sa amin about born again, hindi ko maintindihan. Pero nung magapunta po ako sa Bible school and when I decided to study verse by verse so that we can ano. Ang una pong tanong ito, bakit kailangan ipanganak na muli? Bakit ang mo ngayon katabi mo? Kung ipapanganak kaya muli yan, at ano kaya maging itsura niyan? Gusto ba niyo pag kayo pinanganak, yung pa rin na itsura niyo? Siguro kung akong tatanungin, ayaw ko, baka kasi malaki yung ilong ko. Kasi okay lang kung gwapo ni Kuya Tim, ni Kuya Jaja. Ano, mga ipapanganak ako, no? Ay, kayo po ba, payag ba kayo pag kayo pinanganak ulit, ganyan din yung itsura niyo? Okay na. Okay, ano? So, una, bakit kailangan ipanganak muli? Sabi sa verse 10, ito po yung ano, isa-isahin natin. Ano? Verse 3, ang sabi po diyan ay, para, basahin po yung Tagalog ha, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo maliban ipanganak na muli, isang tao hindi siya, bakit dito yung, sa bagay, ang gamit ko pong translation ay yung sa, ano, yung salita ng Diyos, SND. No? Kasi sa ibang translation, wala po ito. Pero sa ibang English translation, narito po ito. Para ang kaharian. Unang-una, bakit kailangan kayo panganak na muli? Para makita ang kaharian ng Diyos. How many of you are willing to go to heaven to see the kingdom of God? Lahat. Mamaya po, may challenge ako mamaya. Baka kayo magulat. I don't know kung naranasan nito yung challenge na ito. Mamaya po malalaman natin. Para makita. Ang salita mo makita sa original translation ay maranasan. Maranasan ang kaharian ng Diyos. Kung hindi kayo pinanganak na muli, hindi mo mararanasan ang kaharian ng Diyos. You will not experience the kingdom of God in heaven. Yun yung unang principle. Makita, kaya lang marami nagtuturo pag sa salita makita, hindi mo pa naranasan yun. Nakita mo lang. Pero dito sa original translation po, maranasan. Pangalawa, bakit kailangan ipanganak na muli ang isang tao para verse 5, ang sabi ito sa verse 5, sinasabi ko sa inyo, ano ni Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig, ay, bakit iba? Tama. Pinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Okay? Para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kanina makita na yun ay makapasok sa kaharian ng Diyos. May dalawang principle dito na ginagamit ng maraming tagapagturo na naiba ang konteksto. Sabi niya, maliban ang tayo panganak na muli sa tubig at sa espiritu, kailangan daw bautismuhan at tanggapin si Kristo. Yun yung translation. But actually po, originally, yung tubig na tinutukoy dito yung, ano, yung nanganganak ang mga babae na merong, ang tawag doon? Patubigan ba yan? Ano yun? Panubigan. Ha? Panubigan. O, yun. Yun yung ano, malibay panganak. Ano? So, binabanggit ang Biblia na napaka-importante na kayo ipanganak muna sa laman at ipanganak sa espiritu. Hindi siya mapaghaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan maranasan mo. Pangalawa, kailangan makapasok ka sa kaharian ng... Yun ang ibig sabihin ng born again. Pangatlo, sa verse 7 and 8, ang sabi rito sa verse 7 and 8, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig narinig ninyo ang ugong nito kung hindi nyo na alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Turo mo lang ma, si Mayon. Isama ko. Gusto ko lahat ang ako. Okay po yun, wala po problema naman doon. Gusto mo lahat, pero kukuha ka ng isa. Isa lang. Isa lang, turo mo ma, ituturo mo lang. Yung gusto mong isama sa langit. Kasi okay naman lahat. Tama po yun, walang mali doon lahat. Kasi sabi sa Bible, gusto ng Panginoon, lahat ay maligtas. Kaya lang, ang sabi ng Biblia, ay mga-akay ka. So, kung sino yung gusto mo isama? Halimbawa, kung kasama, ang Panginoon. Hindi nga dito man. Wala problema doon ay. Approve. Pero gusto mo isama lang isa lang dito. Turo mo lang. Turo ka lang. Tuturo mo. Ikaw, ano sa'yo?
Sino gusto mo isama? May dalawa ka pa dyan. May tatlo ba dun, no? Pipili ka. Sasama mo siya, Ate Banji. Sige, ma'am. Ate Banji, sasama niya. Ma, sa'yo. Sino isa lang? Tuturo mo lang. Tuturo mo lang. Wala itong samaan ng loob. Halimbawa, si Tintin may sasama mo. Wala. Tintin, tuturo mo Tintin. Tintin, tuturo mo. Yeah. Sasama niya si Tintin. Ikaw lang, si Ate Banji. Tapos si Rhea, sino yung sasama mo? Siyempre, kalong mo. Ayun. Si Mochi, sino sasama? Emoji, ano? Saka, sige. Okay, ito naman yung pangatlong tanong. Timothy, dahil ikaw pinili ng lola, sinong gusto mo isama sa langit? Mamaya, ha? Ate Banji, dahil ikaw pinili ni Sister Lolit, sino ngayon isasama mo sa langit? Hindi pwede. Nanay Pem. Si Nanay Pem. Okay, mamaya, ha? Si Mocha, sino isasama? Siyempre yung Eros daw. si Eros. Okay. Kita nila. Okay. Okay na si Eros, sagot niya. Si Nanay Pem. Pati Nanay Billy. Tim, sino isasama mo sa langit? Si? Tita Sen. Okay, Nanay Pem. Nanay Billy, sino isasama mo sa langit? Si Pastor Alanib. Wow! Pastor Alanib! May pumili sa'yo. Okay. Si ano to? Si Tasel. Si Tasel, sino yung sasama mo sa langit? Si Jaja. Sige. Si ano? Eros. Eros, sino yung sasama sa langit? Sino? Uy! Kasi, Dito JB daw. Ha? Dito lang. Wala. Kasi ako na lang kasama mo. Uy! Wala, may timer. Ako daw sasama niya. Okay. Wait, Jaja, sino na sasama mo? Thank you, ha? Sino na sasama? Si Mama. Sure? Basta, sino yung sasama? Okay, nakita po niyo, kapag born again ka, meron kang nais na isama talaga sa langit. Tama naman yung desire ni Mama Pena. Lahat. Okay? May napansin po ba kayo na hindi isasama sa langit? May napansin kayo na hindi kasama sa langit? Ha? May napansin kayo na hindi kasama sa langit? Opo. Dito sa grupo natin, may napansin ba kayo hindi kasama sa langit? Opo. Yung nagsasalita. Kasama ko lahat kayo, ako lang hindi sinamay. Okay. Ang sarap ng pili, no? Tama ba yung sabi ni Ate Banji, yung bawat isa, no? Wala dito. Tama? Ito po yun. Kahit sinabi si Tito GB. No? Ito na ang aming pagsanggas sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po na ninyong pag-alabin ang aming mga puso. Pagpupuri sa iyo. Panalangin. Papapalain mo itong mahalagang papakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Ang iglesia, ang babala ni Apostol Pablo ay nagsilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi ba pinagbabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madaing ipinag-aalala ni Apostol Pablo ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap na at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito na sinasabi, ang kupang ito
ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalala sa akin, sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya dumating at sa dumating siya. Tanggapin natin at sabay nating inumin. Hindi, wala. Fish fillet? Tempura po yun. Wala natin video. Eros! Go, Eros! Dati ka alam mo to? Teletubbies yan eh. So, the angels yan. Madulas yun sa tingnan. Paano laruin niya? Wala naman kayo makukuha dyan eh. Ano ba to? Ikutin lang. Nagulog na kayo dito? Sa harap. Meron ko dyan sa may angel. Nasa sa ulan mo. Try dito. Ito doon ang makuha. Cute niya oh. Bet ko tumanga lahat yan. 9 daw yan. Game. Mali. Mo pinindot agad. Saba, ako pipindot. Galing mo! Asan Pwede dyan? mo yan makuha ng chocolate Eros. Bilis. 8 ticket lang, saba. This one. Ano yung JP? One shot pa siya. Pag napunta ka na doon, agad. Ilan? 6 tickets lang. Wala ka na? Tara, hindi ko nga ng chocolate. Ang haros na yun. Sa dulo magbabayo daw. Mahulog
Bawal yata eh, wala pa eh. Hindi nakaon eh. Kaya baka kaligami. Ito yung okay sa kanya, guys. Dapat si Mochi. Tsaka si Dong dalawa. Sabi lang. Ako na. Paano yan? Ay! Anong ticket yun? Parang ang-traya. Walo. Ako naman. Pag nag-20, Ay, wala pa rin. Ano mo yan? Daya naman yan. Sagad mo. Nabasa yun. Lang, satan. Ayun, i-ano mo ay. I-ano nyo dapat yung nakatupi. Pitawan mo, Eros. Huwag mo hawakan. May napuputol. Puro pagkain naman yan, dapat souvenir. Kaya nga eh. Ayun, 100. Pagtasa. Pwede na yan. Mag-eraser. Ano, 235. Ballpen. Ballpen, Isang peraso. 235. Wait lang, may babalikan ako. Ano babalikan Ano? mo?
Lakad ka lang maayos. Depends mo ba? O you choose your color? Yay! Hi guys, Dito sa bata! Dito Hawak, hawak. Tutok mo lang. Straight, straight. Hawak mo ha, tumulog. Ayan, ikot ko sa'yo. Hawak mo, dalawang kamay. Steady lang, steady. Oh, hi guys! We're here guys on Santiago. Pag sila tapos. Battery pan. Ayun na. Teros. Hindi ba pala tumambay dito? Asan? Ang content natin. Ikaw Eros, pasok ko doon. Alam mo to. Sige. Kailangan may kumpanya. Ayoko na magbanta. Nakakapagod yung ganyan. Gusto mo ba pumasok? Tara, sa taas tayo Eros. Bahala lang tayo. Next time na lang. Babalik ka pa dito, di ba?